Hello everyone, I am Larry Gracilla at nais ko mag-share sa ng mga ilang bagay sa circuit analysis na makakatulong sa pag-aaral mo sa electrical engineering. So merong problem dito, kasulat sa problem na ito, ang sabi sa ito, an electron beam consists of 10 raised to 16 electrons passing through a given cross section in 1 minute. Yon. So, hanapin natin ang letter A. Sabi doon, determine the current. No, express in amperes. No. And then letter B, kung ang potential difference between the tip of the electron gun and the screen is 5,000 volts. So, determine yon, the resistance of the path taken by the electron beam. Okay? At gusto ko munang explain sa iyo itong sinasabi ritong electron beam. So noong una, nung hindi pa lumalabas yung mga LED o LCD TV natin, no? Yung ginagamit po yung tinatawag na CRT tube, no? Sulat ko lang, CRT, which stands for cathode ray tube. Okay, so yung parang yung TV natin, no, ito yung side view niya, no, ganito, nandito yung screen ng TV, dyan yung display, no, at yan, mayroong tubo siya rito, ito sa dulo yung tip niya, no. Okay, so nandito yung display, screen, display, ang television set natin. So ang ginagawa niya para magkaroon ng display dyan, meron itong meron itong composition na screen natin na phosphor, no? Okay, yung composition na phosphor siya na nababalutan ito, it is coated here, na pag tinatamaan siya ng ng mga electrons, pinapire dito galing sa dulo, at pag tumama dyan, so nagpo-produce siya ng liwanag, lights. So, yun yung ginagamit para mag-create ng mga iba't ibang colors, no, doon sa screen natin. So, nagpo-produce siya ng mga images, no, videos. Okay? So, kaya nangyari from this tip, no, parang binabaril siya from here, no, papunta doon sa sa screen. Okay? Binabaril ng mga electrons, at pag tumama dito, yun, magkakaroon na siya ng mga images, no, colorful images. Okay, so depende sa intensity, depende sa angle, something like that. Okay, so yun yung dati na ginagamit nung para manood ng mga pelikula sa TV. So CRT tube. So ang base dito sa problem, itong electron beam natin, which is this one, ito yan, no, bali sa pag sa pag bato niya from this point up to this point, ang grupo ng number ng electron ay sabi dito is 10 raised to 16 electrons. So ito na yung given natin, this will be our given. So that is the electron is actually equal to 10 raised to 16, no, electron. Okay, so nagpapas siya sa area niya dito, a certain cross section dito, no.
Okay? Pupunta dyan. So, okay. Makikita naman natin. It is passing through that given cross-section. At ang time na nagpass siya doon, dumaan siya doon is 1 minute. So, yung ano natin, yung time natin here, okay, yung time is also 1 minute. So, yan yung given natin. Okay. Now, pinapahanap sa atin yung sa letter A, what we are required. Sa letter A muna, pinapahanap yung current. So, ano daw yung kuryente niya, yung value ng current. At that group, sa grupo na yan na 10 raised to 16 na electron. No? Ngayon, para ma-solve natin to, alam naman natin na to create a current, yung electrical charges natin must flow, or the electron must flow. So, yun nga, ang grupo ng electrons niya ay 10 raised to 16. So, nagmo-move ito sa 1 minuto. So, we know that meron tayong equation na o formula na yung ating current ay equal sa number of charge per unit time, or Q over T, no? So, madali na siyang i-solve kasi ang ano lang natin is i-convert natin yung electron sa electric charge, no? So, meron tayong conversion factor na ang 1.602 times 10 to the negative 19, okay, coulombs, okay, coulombs, yan yung unit ng charge, is equal sa 1 electron, okay, 1e. So, gagamitin natin yan to convert 10 raised to 16, no? Okay. So, gagamitin natin to convert 10 raised to 16. Okay. Electron sa coulomb. So, paano yan? So, ito. So, 10 raised to 16 electrons. Yan, times. Yan. Okay. So, 1 electron is equals to 1.602 times 10 to the negative 19 coulomb. Ayan, yan yung conversion niya. So, yung electron ay magka-cancel. So, coulomb yung tira. So, anong ibibigay sa atin ng tawag dito, ng sagot na yan? So, let us have it in our calculator. Okay. So, calculator natin ay shift 10 raised to 16. Okay. Yeah. So, times 1.602, okay, times yan 10, okay, raised to the negative 19. Okay. 0.001602. Yun. Okay? So, yun yung value ng ating 10 to 16 electrons. This now becomes 0.001602 coulomb. Yun. So, yun na yung charge natin. So, ang gawin natin is ilagay lang natin dito sa ating sa ating equation. So, solve na natin yung kuryente, no? So, that is 0.001602 coulomb all over
Yung time natin is 1 minute. Pero kailangan i-convert natin siya sa seconds kasi yung charge over time natin is that is in coulomb per second na ang equivalent niya ay ampere. Okay? So ito ay gagawin natin in seconds. So 1 minute, okay, 60 second. Magka-cancel yung minute natin. So again, mag-calculator tayo. So that is 0.00162 divided by 60. No, 60. So ito yung sagot natin. 0.000267 ampere. Or pwede naman nating sabihin na 0.00267 milliampere. Okay? So yan yung sagot natin. Ito yung sagot natin. So yan yung kuryente in amperes or milliamperes. Pero yung hinahanap niya is in amperes. Kaya probably ito yung isa. So yan yung sa letter A. Now, pumunta tayo sa letter B. Okay? So, letter B na tayo. Okay? Ayan. So, sa letter B natin, yung pinapahanap naman sa atin dito ay the resistor. No? Resistor. Kung ang ating tip ng electron, yung tip natin galing dito, the tip, no, papunta dito sa screen, yan, ito dyan sa screen. Ito is 5,000 volts, no? So, simple lang, alam naman natin yung Ohm's law na ang voltage natin ay equal sa current times the resistor. So, i-manipulate lang natin yung formula na yan to find the resistor. So, that is voltage over the current. Okay? So, yun. Ngayon, sa voltage, wala na tayong problema. That's already given 5,000 volts yung distance from the tip of the electron beam papunta doon sa screen, no? 5,000 volts. Yung current na solve naman natin. So you have R is equals to 5,000, okay, volts divided by the current, which is 0.0000267. Okay? Tapos, atin pong uli i-calculator ito. So, meron tayong calculator. So, 5,000 divided by 0.000, apat na 0. Okay? 267. Okay? So, ibibigay sa atin na resistor is 187,265,917. So, this can be bas 187, okay, times 10 to the times 10 to the 6 ohms, or pwede namang sabihin natin 187.265 mega ohms. So, yan yung ating resistor. Okay? So, yun lang ang mga ilang bagay patungkol sa problem na na-solve natin. Okay? So, I hope na nakatulong po ako sa inyo. Thank you.